me something, it might just take the pain away. Gagawa tayo ng ating macaroni pero a la carbonara. Siyempre, gagamit tayo ng ating nata or creamy all-purpose cream sa atin sa Pilipinas or sa Ingles. Depende na lang po yan sa inyong países or saang bansa man kayo nandoon. Dito sa amin, ang tawag dyan ay nata. At syempre, magpapakulo muna tayo ng tubig at yung ating macaroni ay 500 grams. Pero hindi ko to uubusin guys. Siyempre, kalahati lang to kasi ang kakain lang naman kaming dalawa ng anak ko. So, 250 grams ang gagamitin natin, di ba? Pakuluan natin muna to, ardiente ang tawag doon. Hindi masyadong lutong-luto at hindi rin naman sobrang tigas. Ganun lang. Kumbaga is normal lang siya. Mga 10 minutes to guys kasi depende sa marka ng inyong pasta. Okay? At ito na nga at luto na siya guys. Kaya ay atin nang ilagay sa ating strainer para ay banlawan natin ng malamig na tubig. At pagkatapos, pag nabanlawan na natin, syempre, magigisa na tayo ng ating mga ingredientes or magpipreparar muna pala tayo bago natin, syempre, gawin yung ating ingredientes. Okay? At ang gagawin ko nga dito ay maghihiwa muna ako ng sibuyas, guys. Kalahati lang tong ginamit kong sibuyas dahil napakalaki niya na sibuyas na to. At ngayon naman, ang gagawin naman natin dito ay magdudurog tayo ng ating bawang bago natin siya kortarin or kaya tadtarin. Or ating hiwa-hiwain. Yun ang ibig kong sabihin, guys. Siyempre, pukpukin ko muna siya para lumapad siya, para hindi siya matigas, anong tawag dito? Hiwain. Yun ang ibig kong sabihin, guys. Yan. Hiwa-hiwain natin ng maliliit yung ating bawang. At kapag nahiwa na natin ang ating bawang, syempre naman ay isusunod na natin ang ating kawali or kaldero kung saan nyo gusto siya i-preparar, guys. At nung mainit na ang ating mantika ay ilagay na natin yung ating bawang. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Unahin ng paggisa yung sibuyas or yung bawang. Ako naman gusto ko kasi yung bawang, guys, kasi alam nyo naman napakabango ng bawang, diba? At sinunod ko na nga rin yung ating sibuyas. At syempre, halu-haluin natin para hindi siya masunog. At papula-pulahin natin to, guys, bago natin ilagay yung ibang mga ingredientes natin. Yun ang ibig kong sabihin. Lagay ko na rin yung ating chicken cubes. Ang inuuna ko yung chicken cubes, guys, kasi para matunaw din siya sa ating mantika at sa sibuyas at saka sa bawang. Kaya yun. At isunod na natin din yung ating macaroni at igisa-igasin na natin dito para sumuot yung kanyang lasa ng ating chicken cubes. Yan, ganyan guys. Diba? Halo-haluin natin para masarap siya. At kapag nahalo natin ng maayos, ay ilagay na natin yung ating dalawang brick na nata or all-purpose cream. Diba? Para naman napakasarap at creamy ang ating carbonara. Kaya yan. At pag nailagay na natin lahat, at syempre, lagyan na rin natin to ng ating pamintang durog. Yan guys, kung pamintang durog na itim o puti, depende sa gusto nyo. At kung ayaw nyo naman ng may paminta, wag nyong lagyan. Kasi minsan yung mga bata guys, napaka-sensitive, diba? So, iba naman kasi ang sikmura ng mga kabataan kaysa sa mga magulang or sa mga mayor na. Kaya halo-haluin natin ito ng napakagandang halo. At syempre yan na nga. Yon. At luto na ang ating macaroni na carbonara na napakasarap naman talaga, 'di ba? Yan na nga at
ilalagay na natin sa ating lagayan. Depende sa lagayan nyo guys, kung gusto nyo pa itong ilagay sa horno para i-gratinar, lagyan nyo sa ibabaw ng keso. At kung hindi naman ay okay din naman, wag nyo nang ilagay sa ating horno or oven, di ba? At ito na nga ang ating macaroni na ating ginawang carbonara na napakasarap naman talaga, 'di ba? At pantayin natin siya diyan para malagyan natin ng cheese or keso na giniling, guys. So depende po kung ayaw ninyo or allergy kayo, wag niyo nang lagyan. Diretso na lang sa plato para yung iba din kung hindi nila gusto na may keso ay makakakain pa rin sila, 'di ba? Ganyan lang naman, napakasimple naman ang ating pagkain ngayon, 'di ba? Ganyan lang naman, napakasimple, guys. Mga 30 minutes meron ka ng pagkain na ulam at saka ating carbonara. At aparte naman to guys, ito naman ang ginawa ko ay nagpainit naman ako ng mantika dito para ito naman sa ating hinamanok. Ito na nga at natadtad ko na guys kasi nga ayaw ni Facebook or YouTube na naghihiwa tayo ng ating mga kakainin katulad ng manok or baboy. Ayaw nila na kinakatay or hinihiwa ito sa pagbibideo dahil minsan baka restringido tayo, mahirap na po. At nilagyan ko nga siya ng pamintang durog at bawang na durog at pagkatapos ito ay halo-haluin natin. Pero guys, bago ko nga pala ito nilagyan ng pamintang durog at saka bawang na durog ay hinugasan muna natin siya, nilinis natin siya sa asin ha. Ay kailangan yung linisin muna sa asin ang inyong mga manok para matanggal yung mga buhok-buhok at yung dumi-dumi dyan. At ito na nga, at maglalagay tayo sa isang plato na harina para dito natin siya lalagyan. Para pag pinito natin siya ay maganda at maayos yung pagkaprito. Yung kumbaga is hindi siya masyado magtatalsikan guys, ganun yun, di ba? Kapag magpiprito tayo ng manok kagaya ng Jollibee, or di ba? Napakasarap nito guys. Ala Jollibee ang lasa nito. Kaya subukan nyo na kung paano ko gumawa or magprito ng manok or fried chicken. Yan guys, lahat ito ay ating babalutin sa harina o pagilingin natin sa harina. Pero ang pinakamas madali dito ay sa plastic, lagyan nyo ng harina at saka doon nyo siya imimix. Madali, hindi pa kayo mamamantsahan yung kamay ninyo or madudumihan. At nung mainit na nga yung ating mantika at nauubos na natin, nabalutan ng harina yung ating manok ay prituhin na natin, ganyan. At syempre balik ta rin natin para maluto siya ng maayos. Yung hindi madugo-dugo yung ating manok guys. Okay, ganyan lang naman, napakasimple naman ang ating preparasyon ng ating menu for today's videos. Kaya gayahin nyo na dahil napakasimple lang naman magluto. Basta alam mo, nag-guide nyo ang sarili ninyo sa tama at mabilisan. Kumbaga, alam nyo naman tayo mga mami, mabilisan kapag gumawa, 'di ba? At ito tinakpan ko siya para maging maayos yung kanyang pagluto. At ito na nga guys, yung ibang sobra ay syempre binalot ko rin siya ng ating harina. Yun muna yung first batch na nga ng ating manok na niluto na piniprito natin ay nandun na. So ito naman ang ating pang second batch na pollo na piprituhin natin. At ito na nga, at syempre, babalik ta rin na natin guys para naman maganda yung ating pagkaprito, o diba? Hindi pa siya masyadong toasted, kaya kailangan balik ta rin natin siya. 4 na beses natin siya babalik ta rin para maging maayos yung ating pagpiprito. Yan, ganyan, 'di ba? Para mas lalo siyang crunchy, 'di ba, guys? At hindi siya hilaw sa loob.
Yun ang ibig kong sabihin, guys. Kailangan maluto talaga siya ng maayos, 'di ba? Yan, ganyan. At syempre, kapag natapos ako dito, ay hahanguin na natin 'to at ilalagay na naman natin yung pangalawang batch ng ating chicken na piprituhin, 'di ba? Naku, grabeng sarap nito, guys. Paboritong-paborito 'to ng aking kayamanan ng aking anak. Grabe, super super duper. Gustong-gusto niya 'to at isasawsaw natin sa salsa na sibuyas or ketchup. So, ito na nga ang aming lamesa. Taran! Tingnan niyo naman yung macaroni at yung ating fried chicken. At gustuhan niyo naman yung aking mga video, please naman like and share and subscribe na rin. Facebook naman, Gigi Boy Sing sa Facebook.